I'm RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, 24th, and 27th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. You're listening, buddy, all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Luka rin ka pa. Tening na ka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bilang mga mamimili, ikaw ay may karapatan at tungkulin. Alamin ang mga ito sa Mamimiling Pinoy. Ang inyong 26th KBP Golden Dove Awards Best Provincial Public Affairs Program. Tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga. Dito sa RW 95.1 FM. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat na aming pong mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan, ang Mamimiling Pinoy. Ito po ang lingkod na si Tyra at ating pong kasama dito sa studio, live na live, asin buhay na buhay. Thank you, Lord. At ang ating kasama ngayon ay si Gio, ang ating partner. Good morning, Gio. Good morning, DJ Tyra. Ako po ang inyong lingkod na si Gio. Ang oras sa buong kapuluan ay ganap na 2 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Kamusta po kayong lahat? Muling nagbabalik ang programang Ang Mamimiling Pinoy dito sa RW 95.1 FM. Kaya tumutok lang po hanggang 10:30 ng umaga. It's the 6th of March 2025 at mainit na ang panahon. Kasing init man ang panahon ang ating makakasama via Zoom today. Pabatiin muna natin ang ating partners mula sa DTI Region 3. Ang Regional Information Officer, Mr. Nerson Ray Romero. May payabak, Sir Nerson. Good morning, sir. Hello, DJ Tyra, Sir Gio. Good morning sa ating lahat. At syempre sa ating mga taga-subaybay, taga-panood at taga-pakinig sa RW 951 sa panibago na namang episode ng ating Ang Mamimiling Pinoy. Ayan, mainit-init na nga yung panahon, DJ Tyra, no, Sir Gio. Oo. Sagutin mo muna yung tanong namin kanina, kasing init po ba kayo ng panahon, Sir Nerson? Siyempre. Okay lang mainit yung panahon. Huwag lang yung ulo natin. O yun, naku. Alam niyo po, maging conscious po tayo kasi grabe ang init. Kamakainan lang kahapon, nag-exchange kami ng experience ng mga nasa office through a chat. And kapag ikaw ay lumabas, lalo na kapag lunchtime or nakatirik po ang araw, iba na talaga ang dampi ng araw sa balat po natin ngayon. Nagpaparamdam na ang summer, kaya naka-ready na ba ang ating mga swimsuits? Diba? Tatanungin ko rin. Si Mamabi ito. At hindi mo makakasama ang Trade Industry Development Specialist na si Engineer Abigail Calilo. Good morning. Good morning. Good morning po, DJ Tyra. Good morning, DJ Gio. And good morning po, Sir Nerson. And tama nga po, kahit napakainit ng panahon, so cool na cool pa rin dapat ang ating perspective sa buhay. Yan naman po. And yun po, let's keep our let's be hydrated na lang po and makinig sa mga payo po ng DOH. So let's drink a lot of water. Yeah, totoo po yan. Alam niyo po, wag po natin ipagwalang bahala ang kalusugan, lalo na this summer season. Ako, kahit nasabihin po ninyo na yung iba sabihin nila, ay, what magbitbit yan tumbler? Kabayat na yata ng tumbler kasi 40 liters yata yung paprati kong bitbit, Kahit meron ako sa sakyan, meron ako dito sa opisina, meron ako sa bahay. Kasi anytime, essential yan. Oo, napakalaga nito, Gio. Anytime kasi na kailangan mong uminom, readily available siya dapat. Kasi mabilis tayong ma-dehydrate sa panahong ito. Kaya naman, since mainit ang panahon, ang ating pag-uusapan, Gio. Ang pag-uusapan natin is Fire Prevention Month, of course. March is the month for fire prevention. Ayan. So, usapang tayo ngayon? Sunog. Kaya naman mag-play muna tayo ng maigiyang music. Diba? Fire Burning by Sean Kingston.
O kapag hindi, kasi gusto namin instill sa inyo na ang fire ngayon is posibleng mangyari because of the very hot weather. O sige. Ayan. Fire burning by Sean Kingston. Ibaba na natin dahil baka maano tayo ni Meta. Okay. So, Sir Nerson, ano bang kahalagahan ng topic natin ngayong araw? Ayun, yun. Oo nga, DJ Tyra, no? Sa lahat ng ating tagapakinig, napakahalaga po ng ating topic ngayon. Yung pag-uusapan natin, tulad nga na nabanggit natin, fire safety and fire prevention month ngayong buwan ng Marso, no? Hindi naman kasi lingid sa atin na kapag Marso talaga summer season sa atin dito sa Pilipinas ay biglang tumataas yung number of fire incidents, probably because nga ito sa ating klima, no? At syempre suportado po natin itong ating gobyerno, particular na rin itong Bureau of Fire Protection, syempre upang palakasin ang kaalaman sa wastong pag-iingat at maging sa mga produkto na ating mga binibili na madalas at ginagamit, no, madalas nagiging sanhi kasi ito yung mga pinagmumulan ng sunog, no, tulad nga ngayong panahon ng tag-init, minsan nabababad, nag-overtime yung ating mga electric fan, mga iba pang appliances na ginagamit natin, nagiging sanhi po sila ng sunog, nagiging mitya. Kaya napaka-importante po na ipaisip natin sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ang ilan pong mga gabay natin para sa fire prevention month natin. Ano-ano naman po ba yung mga dahilan ng sunog? Opo, DJG, may mga pangunahing sanhi po ng mga sunog. Ito po yung mga usual, no? Yung una, yung kabit-kabit po o yung octopus na connection natin sa mga kuryente. Minsan sa sobrang daming load, sobrang laki ng load, syempre kung hindi kaya ng wirings, pwede yung maging sanhi ng sunog. Yan nga, tinatawag din yan na mga overload sa ating mga electrical connections. Posible rin na pagmulan ng sunog yung mga open flame o like sa mga welding, yung mga nakabukas na acetylene tanks o kaya yung mga flammable materials na malapit sa mga heat sources. Maaari din pong pagmulan ng sunog yung paninigarilyo sa mga lugar na yun nga may mga pintura o mga flammable materials gaya ng pintura, mga varnish, and pwede rin pagmula ng sunog yung ating mga iniiwan na luto. Kaya yun po mga kusina na naiwan na siguro may niluluto tayo or yung mga may defective na mga LPG tanks tayo. Maaari ding pagmula ng sunog, isa pa to yung maling pagtapon ng mga basura sa hindi tamang lugar. Ano po yung mga nire-require ng ating pamahalaan sa larangan po ng fire safety? Yes, no. Dapat syempre mayroon tayong first aid, no. Maalam tayo dapat sa first aid kung paano natin patayin o puksain yung sunog sa sarili nating kapaligiran o sa bahay-bahay natin, no. Isa nga dito yung paggamit po natin ng fire extinguisher kasi isa ito sa mga chine-check ng ating ahensya yung kalidad, no, ng ating mga fire extinguishers na ginagamit, no, upang syempre maagapan ang sunog, lalo na kung nag-uumpisa pa lang, napaka-importante itong fire extinguisher. Lalo-lalo na sa ating mga MSMEs. Ayan, no, nire-require po ito bago tayo ng BFP para sa mga establishmento natin. This is very important po, no. Kaya kung meron tayong mga pamatay sunog na mga equipment, pwede nating ma-prevent o apulahin yung apoy bago pa ito lumaki. At syempre dapat maalam tayo, no, sa mga emergency exit ng ating mga pinapasukang mga gusali o mga establishmento. Napaka-importante po 'yan. At sa ating kabahayan din syempre, no, tulad nga ng ibang nababalita na may mga hindi nakaligtas sa sunog kasi hindi na nakalabas, no, siguro
maging mindful din tayo sa mga features ng ating bahay. Yeah. Kung saan tayo pwedeng lumabas, saan tayo pwedeng umexit, no? Pagdating na ng itong mga sakuna na sunog. Kasi yung iba minsan, sa laki ng bahay, hindi nila matagpuan, hindi nila mahanap yung fire exit. So maging aware lang sana tayo kung anong mga posibleng features ng ating bahay, anong mga pwedeng gamit na pwede natin gamitin para pagpuksa o kaya labas tayo agad sa mga buildings o sa mga bahay-bahay natin. At isang din dyan, we have to orient the kids as well kung ano ang pwede nilang gawin. Tapos, usually, di ba, normal yan. Sinususian natin ang ating mga gate, ang ating mga main doors, or kung ano mga pinto. They have to be oriented as well. Lahat ng household, ma-inform sila na, eto yung mga susi na gagamitin sa ganitong pintuan, sa ating gate. Dapat may common area kung nasaan yun na visible siya sa lahat, na hindi pwedeng paglaruan ng mga bata. Kung hindi, yun ay gagamitin lalo na during emergency cases, di ba? Napakahalaga na alam nila. Kids should be armed with the skills on how to approach itong mga ganitong sitwasyon. Kasi mayroong mga instance na baka posibleng iniwan mo lang sandali sa bahay ang mga bata, bumili halimbawa si nanay ng kung ano lang sa anything could happen in just few seconds. Kaya we have to be mindful sa mga ganitong bagay. Naku, na-remind mo ako dyan, Sir Nerson. I-orient ko ang aking mga anak regarding that. Okay, so kasi alam niyo po, wag po natin babaliwalain ito kasi akala nung iba ay, simple lang yan. Hindi naman, safe naman sa bahay namin. Hindi, anything could really happen. At ano-ano po ba yung madalas na gamit po ng ating mga mamimili na nagiging sanhi po ng sunog? So, marami pong pwedeng maging sanhi ng sunog, no? Gaya ng nabanggit kanina, yung mga flammable materials like yung mga kerosene, yung ating mga LPG, mga pintura or barniz, at yung ating mga kuryente. Maaari po itong magdulot ng panganib gaya ng sunog, and especially po yung mga kuryente, kailangan po yung ating mga kuryente, mga kable at mga appliances, i-check po natin lagi, regularly, baka may mga damages na po yan. And alam ko sa mga electrical wirings naman sa bahay, kailangan din di lang ako sure sa number of years, pero yung installation kailangan din na check na yan. Baka malulutong na yung ating mga kable, mga ganun po, na maaaring mag-spark anytime. Naku, alam nyo yung LPG na yan, nakakatakot din. Kung minsan may tendency paglaruan ng mga bata yan, yung mga knobs, di ba? Binubuksan nila. Oo. Napaka-curious ka kasi ng mga kids. Marami silang kinakalikot. Kaya dapat parating knob, naka-off yung LPG tank, Tapos, di ba meron pang ini-install doon, Sir Nerson, yung pinipindot ko pa yun meron pa siyang parang regulator yun. Yes. So, kapag binopen mo yung tank na ganon, pipindutin mo rin yung regulator para lumabas yung LPG. So, dapat meron pong ganon ang inyong mga kagamitan sa bahay para lang ma-assure ang safety. Okay. Ito po, Sir Nerson, isa po sa pinakamabisang panlaban sa sunog ay yung fire extinguisher. Mahalaga po ba na mayroon tayo nito? Sir Nerson, bibitinin muna po natin ang ating usapan. Mag-commercial break muna po tayo. Sa ating pagbabalik, sasagutin po ninyo ang katanungan ni Gio. Philippine Standard Time is 10:15. Ito po ang Mamimiling Pinoy. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. And you know what?
Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM, The multi-awarded Best Provincial FM station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. with years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenny na ka. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Ratchada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Nukarin ka pa, Kenny na ka. Inyo pong pinakikinggan ang Mamimiling Pinoy. Kayo pa rin po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang ang Mamimiling Pinoy. Kapiling pa rin po niyong lingkod na si Tyra at ang aking partner dito sa studio na si Gio at ang ating mga katuwang mula sa Department of Trade and Industry or DTI. Sir Nerson Ray Romero, ang Regional Information Officer, at ang Trade Industry Development Specialist Engineer Abigail R. Kalilong. Ano ang pinag-uusapan ngayong araw na ito, Gio? Pinag-uusapan pa rin po natin ay patungkol sa Fire Prevention Month. Ayan, nabitin tayo sa katanungan kanina. Kaya Sir Nerson, isa po sa pinakamabisang panlaban sa sunog ay yung fire extinguisher. Mahalaga po ba na mayroon tayo nito? Yes, tulad yan na nabanggit ko, no, DJ Gio, sa ating mga MSMEs, sa ating mga establishments, no, requirement po ito, no, sa kanila na dapat mayroon silang fire extinguisher sa kanilang mga establishmento. Sa mga bahay-bahay naman, although hindi requirement, syempre, kung meron namang extra money tayo na pwedeng i-gastos, no, o bumili ng fire extinguisher, no, pwede rin natin itong pwede rin tayong magkaroon o bumili ng fire extinguisher, no. Ito kasi yung pinaka ito yung pinaka mabilis, no, pinaka mabilis na pag-apula sa apoy o sa sunog bago pa ito kumalat, no. Mahirap kasi na kung kailan tayo nasusunugan, doon pa lang tayo maghahanap o maghahagilap, no, ng ating mga panlaban sa sunog. Minsan kasi yung mga tubig natin mahina rin yung pressure, 'di ba? O kaya wala tayong nakastock na tubig. So hindi rin natin minsan maapula agad-agad yung apoy. So mabisa po talaga itong fire extinguisher natin. At syempre, hindi lang sa pagkakaroon ng fire extinguisher, dapat alam natin kung saan ito nakalagay. Yes. At alam natin kung paano ito gamitin. Ayan. Yung code po natin doon, DJ Tyra, yung TPAS. Ayan. TPAS, anong ibig sabihin nun? Oo, yung acronym kasi natin doon is TPAS. T-twist. I-twist natin kasi may lock yun . Okay, ang ito-twist mo, yung knob, sir. Hindi ikaw ang magto-twist. Yes. Oo, meron siyang parang tie knot. Oo, yun. I-twist mo yun para maputol yung lock niya. Okay. Then you pull the pin. Pull. P is for pull. Ipupul natin yung pin. And then you aim the nozzle. I-aim natin yung nozzle. And then yung dalawang S yun, dalawang S. So yung isa is squeeze. Yan, i-squeeze mo na yung lever natin. And then you sweep in a sweeping motion. Yan, in a sweeping motion, i-sweep natin yung base ng fire. So dapat alam nating gamitin. When you say base of fire, you're referring dun sa kung saan talaga siya nagmumula. Kung saan talaga siya nagmumula. Baka kasi sa taas lang natin yung chemical yung chemical content ng fire extinguisher, hindi niya maapula yon. So dapat doon tayo sa concentration, doon sa base ng fire tayo. Doon po ba para mismo sa tangke, sir, sa tangki nung yung fire extinguisher mismo, nakalagay po ba doon yung proseso? Yes, andun po yung instruction kung paano siya gamitin.
no? At kung wala man dun sa location natin, dapat may nakalagay na rin doon. Dapat isabit na natin doon kung paano gamitin. Or kung tayo man po ay establishment, i-orient na rin natin, ipa-training na rin natin yung ating mga empleyado para kung paano magamit itong fire extinguishers natin. Sa atin naman kasi on the part of the agency, chine-check naman po natin, re-regulate natin yung mga manufacturers, dealers, at yung quality ng standards ng ating fire extinguishers. Okay. Kasi isa po yan sa mga nire-require kapag nagre-renew ng business permit, di po ba? Ang pagkakaroon ng hindi basta-basta na meron ka lang fire extinguisher dyan. They need to check as well kung hindi pa ba nag-expire itong mga to. May expiry din po yan, tama po? So meron po expiration date yung ating mga fire extinguishers. Yun. So, dapat updated ang mga fire extinguishers na yan. So, tama lang naman ang ginagawa ng pagre-renew ng business permits kasi napakahalaga nitong fire extinguishers na ito. Isa pang tip para ma-orient tayong lahat, pwede tayong mag-search, mag-google tayo sa YouTube. Diba? Ng mga videos on how to operate, to use yung mga ganyang fire extinguishers. Alright, so paano po malalaman ng mamimiling Pinoy na ligtas gamitin ng nabiling fire extinguisher? Of course, at saka bago bumili, syempre titignan muna kung mukhang yung physical features po or characteristic ng ating nabiling fire extinguisher. Dapat yan is maayos yung kondisyon at itsura ng tangke. Tapos po kailangan i-check natin kung kung nandun yung tinatawag natin na PS mark or Philippine Standards mark, kung gawa po ito sa Pilipinas at kung imported naman kung may ICC mark siya. Makikita po yun dun sa label ng ating mga fire extinguishers. So isa pa pong requirement dyan, nakalagay po yung may-ari, yung address po ng planta at yung brand name nung ating mga fire extinguishers. So nire-require po na lahat ng fire extinguishers ay may product certification mark at may PS license. So makikita po yung kanilang PS license number dun sa label din, yung ating parang globo po, tapos may nakalagay na license number. Kung ma-check po natin kung legitimate ba yung yung manufacturer ng mga fire extinguisher. And syempre, pwede din po nating i-verify yan dun po sa listing ng ating Bureau of Philippine Standards kung original po ba or tama na yun po yung license nung ating mga fire extinguishers. Paano naman po malalaman kung di ligtas gamitin ang isang tangke ng fire extinguisher? Ayan, mga red flags sa pagbili ng red flags sa pagbili ng fire extinguisher natin. Una, syempre check natin yung physical, Kapag may kalawang na, makalakalawang na yung wag na nating bilhin, Syempre, doon pa lang sa physical, alam na natin, baka delikado na or hindi na functional, hindi na magagamit, Maaring ito ay sumabog dahil mataas masyado yung pressure sa loob kung may diferensya sa physical, sa outer mismo na appearance. Pangalawang red flag, yun nga, PS mark license. Paulit-ulit po natin itong babanggitin. PS mark license number at ibig sabihin nito kapag meron po itong PS mark license number ay dumaan ito sa safety. Kung wala, hindi po na-check yung product na yon at wala tayong kasiguraduhan sa kaligtasan ng paggamit nito. At pangatlo, check po natin yung gauge, yung pressure gauge ng ating fire extinguisher kasi pag wala na sa green mark yung guhit niya, yung pressure gauge natin na kadalasan ay nasa 195 pounds per square inch o PSI sana natin ito, sumingaw na ito. So ibig sabihin, hindi na masyadong magagamit o hindi na masyadong effective yung ating fire extinguisher kung wala na sa green mark yung kanyang level ng gauge. Okay. Ano-ano po dapat ang makita sa ng ating mga mamimili para masabi na may kalidad ang ating mga fire extinguishers? Yun nga po, dapat kagaya ng nabanggit, makikita mo na maganda po yung itsura, yung nung tangki ng ating fire extinguisher. May PS mark or license number
makikita yung complete labeling na requirements kasama yung manufacturer at yung address nito. Tapos dapat wala rin pong UP yung tangke, and be mindful din dun sa required pressure na dapat meron po yung fire extinguisher natin. Typically po, yun po yung yung sa green mark po nung ating mga pressure gauge. So titingnan din po natin yun. Bakit importante po ang pag-iingat o pag-maintain sa ating mga fire extinguishers? Yes, DJ Gio, syempre napaka-importante, no? Itong pag-maintain natin na meron tayong mga fire extinguishers natin, no? Dito kasi nakasalalay yung paunang lunas natin, no? Unang pagpuksa, no? Attempt natin para puksain, no? Yung ating sunog, o nagsisimula pa lamang bago pa ito lumaki, no? Ang fire extinguisher kasi ito yung ito yung pinaka, tulad nga ng nabanggit natin kanina, ito yung pinaka effective, no, na una talagang attempt, no, para mapuksa yung apoy natin. Syempre kung hindi natin kasi nasisiguro itong mga features o yung functionality, kung okay pa ba yung ating fire extinguisher, alam nyo yung apoy mabilis yan kumalat. No, kaya kung hindi, prevention. Actually, itong mga fire extinguisher, ito yung kailangan nating bilhin na sana hindi natin magamit. Oo. Yan yung mga bagay na, ilan sa mga bagay na kailangan nating bilhin, pero hoping na sana hindi natin magamit. Although it will cost us, no? Pero wala namang katumbas na safety pa rin yung ating, walang katumbas na halaga yung ating safety, lalong-lalo na sa pag-iingat natin ngayon ng Fire Prevention Month. And idagdag ko na rin, DJ Tyra, no? Even though Fire Prevention Month ngayon, ang pag-iingat po natin sa mga sunog o sakuna ay whole year naman po yan. Ngayon lang po natin ino-observe kasi natataon na kada summer talaga nag-i-spike po yung incidents ng fire sa ating bansa. Okay. Ano-ano po yung mga panganib na dulot ng di tamang pagbili at pag-iingat ng fire extinguisher at mga panlaban sa sunog? So hindi rin po sapat na meron tayong fire extinguisher, kailangan gumana yan, ano? Kaya we have to make sure na quality po yung ating mga quality at gagana sa panahon, sa oras na kailanganin natin yung ating mga fire extinguishers. Kasi po una, kung halimbawa substandard siya, may possibility na hindi po lumabas yung chemicals sa loob po ng tangke. So maaaring lumala pa yung sunog. Yun po, medyo dangerous po yun sa ating mga buhay at of course sa ating mga properties. So pag nangyari po yan, maaaring madamay po, no? Yung hindi lang yung ating bahay, pwedeng madamay din yung ating mga kapitbahay. Yun po. At ano po ba yung mga maipapayo nyo sa aming mga mamimili sa ligtas na pagkakaroon ng fire extinguishers sa ating mga bahay o negosyo? Alright, katulad din yan ng ating mga ibang electrical products, no, na nagiging sanhi din ng ating sunog minsan, no. Fire extinguishers at saka itong ating mga appliances, electrical products na tinitignan po natin ng ating ahensya yung safety at yung quality ng products na ito para po sa ating mga mamimili sa ating kaligtasan, no. Maaari lamang po na i-check natin yung kanilang PS mark o yung Philippine Standards mark nila, na ito po yung Hugis Globo. Yan, Hugis Globo po yung sticker na yon. O sa mga imported naman na mga products natin, electrical products natin, tingnan natin yung ICC o yung ICC sticker, import commodity sticker natin, no, para makita rin natin, masiguro natin na quality at dumaan sa pagsusuri po itong ating mga electrical products. Karagdagan lang sa fire extinguishers, no, ulitin ko lang din yung nabanggit ni Engineer Abby kanina, na maso-search po natin sa internet yung mga manufacturers, yung mga may PS license, no, para mag-manufacture at magbenta nitong ating mga fire extinguishers po natin. So, importante po yung PS mark natin at import ICC sa mga produkto po na ito.
Okay. Ano po yung maaari ninyong ipayo sa ating mga mamimili ngayong Fire Prevention Month? So para po maging safe tayo, kagaya po ng mga nabanggit na rin natin kanina, lagi po nating i-check of course ang ating mga bahay. I-check natin yung mga wirings, mga appliances, at kung ano mang mga flammable materials na maaaring pagmulan ng sunog, no? Especially ngayon nga na pinaka-hottest, nag-start na yung hottest season natin within the year. So, yun po. Tapos siguraduhin na alam natin kung nasaan ang ating mga fire extinguishers. Ito ay lisensyado at alam natin kung paano ito gamitin. Lahat ng ating mga kasama sa bahay marunong gumamit nito. Na yun po, mahalaga po ito, no, na makakapag-save tayo ng masisave natin yung ating mga buhay at ari-arian. Salamat po, Engineer Abby. Maliban po sa Fire Prevention Month, mayroon pa po ba tayong ibang sinaselebrate ngayong buwan sa DTI? Yes, no, para sa ating mga mamimili, Sir Zio, DJ Tyra, no, i-promote lang po namin itong ating World Consumer Rights Day. Ayan po. So, ito po sa buong mundo, no, ino-observe po natin itong World Consumer Rights Day at bilang ito po ay sa March 15, 2025. So magkakaroon po ng series of activities online and physical po ng ating regional office, kasama na rin ang ating mga provincial offices para po dito sa advokasya natin na ipamulat, no, ang mga karapatan po ng ating mga mamimili, ng mga karapatan po ng ating mga consumer ngayong World Consumer Rights Day. Ang World Consumer Rights Day po ay taunan po ito, no? So every March 15 po siya at naglalayon nga na itaas yung global awareness o kamalayan tungkol sa karapatan ng mga mamimili, no? Ngayong taon ang tema natin ay ano to? Yan, a just transition to sustainable lifestyles. Ayan. Kung saan binibigyan din ang pangangailangan sa accessible, abot kaya at available o magagamit na mga sustainability solutions para sa mga consumers. Ngayon kasi napapanahon kasi Sir Gio ngayon yung pagiging sustainable natin. No, kumbaga hindi lang sana yung mga ginagamit natin, no, hindi lang pang isahang gamit lang, no. Kailangan maging sustainable tayo, yung kaisipan natin, kamalayan natin, no. It's to save, no. It's also to save, to protect and preserve our Mother Earth, no, para rin sa mga future generations natin. So March 15 po, no, World Consumer Rights Day po natin. Okay, at ito para po sa lahat ng mga kababaihan dyan sa DTI, since March is Women's Month, ito po piniplay natin para sa inyong lahat. Yan, kasama si Engineer Abigail Kalilong dyan. So, I am woman, we are women. Saludo po kami sa lahat ng mga kababaihan sa DTI at sa iba pang mga ahensya at iba pang mga business establishments. This is our month. At sa mga nagmamahal sa mga kababaihan din at nagbibigay suporta at kahalagahan, we value you as well. Alright? So ayan, for everyone, happy Women's Month. And it's 10:34 oras na para magbati na po ang ating mga nakasama mula sa DTI. Simulan po natin kay Engineer Abigail Kalilong, ang Trade Industry Development Specialist. Go ahead, ma'am. I just want to greet po, of course, ang aking father, Mr. Emerito Kalilong, and of course, our office po, yung buong DTI Regional Office and ang aming mga DTI provincial offices, especially po dito sa aming division, dito sa aming Consumer Protection Division po. Yun lang po, salamat po. Okay, at ating mapakinggan din ang Regional Information Officer, Mr. Nerson Ray Romero. Ayan, hello. Batiin ko muna ng happy birthdays yung aking dalawang pinsan, si Ate Eden saka si Ate Everly. Hi, happy birthday sa inyo. At kumusta sa lahat ng relatives ko dyan sa Ilocos and Baguio City. At syempre sa lahat ng associates natin dito sa DTI Regional Office, kay RD Edna at kay ARD Ricky Potsa dito sa ORD division namin. At syempre,
Batiin ko pa rin ang aking lovely and beautiful wife, Rose Ann. Ayan, na nasa school ngayon. Alright, hi bebe, I'll see you later. I love you. Yun. Kapag di nasabi ni Sir Nerson yun papaalala ko sa kanya. Alright, so ang bilis lumipas ng 30 minuto. Gio, baka gusto mong bumati? Binabati ko of course yung nanay at tatay ko ngayon na nakikinig at sumusuporta dito sa programang ito at sa mga kaibigan ko na Flink and JM. Okay, at ito po yung lingkod na si Tyra. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Let's do this again sa next episode po ng ating programang Ang Mamimiling Pinoy. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, lalala, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at